Sa wakas, nagparamdam na si Kristaps Porzingis para sa Golden State Warriors. Matapos ang ilang laro na hirap silang manalo, bumida si Porzingis kontra Washington Wizards. Umiskor ng 30 points at 5 rebounds para dalhin ang Warriors sa panalo. Ito yung performance na inaasahan sa kanya. Sa ngayon, nasa ikasiyam na seed ang Warriors na may 33 hanggang 35 record, kapantay halos ang Portland Trail Blazers. Lumalaban sila para sa mas magandang pwesto sa play-in, habang malayo pa sa Minnesota Timberwolves para sa playoff spot. Samantala, malaking problema pa rin ang injuries. Out for the season si Jimmy Butler at hindi pa fully ready si Stephen Curry. Kaya malinaw, malaking bagay ang scoring ni Porzingis, pero kailangan pa rin niya ng tulong mula sa buong team. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Kailangan ba niyang magbuhat gabi-gabi para manalo ang Warriors? Samantala, tama lang, ang ginawa ng Atlanta Hawks na i-trade si Trae Young. Lalo tuloy na bigyan ng pagkakataon si Jalen Johnson na mas ipakita pa ang kanyang kayang gawin, at hindi niya ito sinayang dahil ngayon isa na siya sa pinakaimportanteng piraso ng Hawks. Katunayan, napili pa siya sa unang pagkakataon bilang All-Star. Paano ba naman, grabe ang ipinapakita niyang performance na pang all-around, hindi lang sa scoring kundi pati sa rebounding at playmaking. Mas lalo pa itong napatunayan sa panalo nila kontra Orlando Magic. Triple-double na naman ang ginawa ni Jalen Johnson, 24 na points, 15 rebounds at 13 assists. Dahil dito, umabot na sa 10 sunod na panalo ang Hawks at malinaw na epektibo ang bagong sistema ng kuponan. Samantala, si Trae Young naman ngayon sa Washington Wizards ay tila nahihirapan hanapin ang dati niyang laro. Sa kasalukuyan, nag-a-average na lamang siya ng 17 points, 2 rebounds at 8 assists. Malayo sa mga numerong ipinapakita niya noong siya pa ang leader ng Hawks. Kayo mga idol, anong masasabi niyo? Tama lang ba na mas pinili ng Hawks si Jalen Johnson kaysa kay Trae Young? Samantala, isang malaking galaw ang posibleng mangyari pagdating ng off-season. Dahil si Mitchell Robinson ay nakatakdang maging unrestricted free agent ngayong summer. Matagal nang kilala si Robinson bilang isa sa pinaka-solid na rim protector sa liga, at ngayong season ay patuloy niyang pinapatunayan ang halaga niya sa loob ng court. Nag-a-average siya ng humigit kumulang 8 points, 9 na rebounds at halos 2 blocks kada laro. Mga numerong hindi man flashy pero napakalaki ng impact lalo na sa depensa. Samantala, tahimik pero siguradong pinaghahandaan ng Los Angeles Lakers ang posibilidad na makuha siya sa free agency. Isa si Robinson sa mga target na pwedeng magbigay ng panibagong lakas sa kanilang frontcourt, lalo na sa aspetong depensa at rebounding, mga bagay na kailangan ng Lakers. Sa sistema ng Lakers, malaking tulong si Robinson dahil isa siyang elite shot blocker na kayang magbantay ng pintura. Hindi siya ball dominant kaya swak siya sa lineup na may mga star players. Gagawin niya lang ang trabaho niya, mag-rebound, mag-screen at magtapos ng mga easy baskets sa ilalim. Bukod pa dyan, ang kanyang athleticism at hustle ay perpektong babagay sa fast-paced na estilo ng Lakers. Isa rin siyang lob threat na pwedeng maging connection sa playmakers ng team para sa easy points. At sa depensa, kaya niyang baguhin ang laro kahit hindi humahawak ng bola, isang bagay na bihirang makita. Kung sakaling makuha siya ng Lakers, hindi lang ito simpleng dagdag sa roster, kundi isang malaking upgrade sa kanilang depensa at interior presence. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Bagay ba si Mitchell Robinson sa Lakers or may mas magandang option pa sila? There defensively, as Brunson throws it up, and Robinson throws it down. Perfect connection. Tribute coming up for Achua. Hart, alley-oop, Robinson taps it in. But an impressive start. Brunson throws it up. Mitchell Robinson on the finish. Yeah.